Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang pampitong araw ng paggawa natin ng paliguan dito sa gilid ng sapa. At dito lang yan malapit sa taniman ng aking bena na babae. Sipag at syaga lang ang puhunan, munos na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Dahil malinaw na dito ang ginawa natin paliguan mga kapugi, ang gagawin natin ngayon ay maglagay ng simpleng bubong para hindi tayo mabibilad sa sikat ng araw habang naliligo tayo dito. Ako ba ma? Yan, sakto yan. Maglitod manok ako dito. Habang kumukuha nga ako dito ng kawayan, ay nakita ko dito ang tanim ng pepino ng aking bena na babae na unti-unti na ditong lumalaki mga kapugi. Balak ko pa naman na magluto dito ng lechon manok dito sa ginawa natin paliguan kapag natapos na ito. Sa ngayon ay hindi pa natin ito magagawa dahil wala pa tayo ditong gaanong masisilungan habang nagluluto tayo dito sa gilid ng sapa. Dito habang nagwawalis ang aking benan ay kumukuha ako dito ng kawayan malapit sa kanyang taniman. Medyo alanganin pa nga itong pinutol kong puno ng kawayan pero okay lang yan mga kapugi dahil ngayong summer lang naman tayo dito magtatambay sa ating paliguan. Dahil kapag dumating na naman ang tag-ulan, ay magtatanim na naman kami doon ng aking bena na lalaki doon sa itaas ng bundok malapit sa ating treehouse. So, lagay mo muna tadlok dyan. Pansamantagal muna. Dito ay inilipat ko muna ang pinakapuno ng kawayan dito sa kabila at yung dulo ng kawayan ay inilipat ko naman dito sa maliit na haligi para hindi kagad ito bumigay sa sobrang kabigatan mga kapugi dahil maglalagay pa kasi tayo dyan ng dahon ng niyog sa taas. Itong aking bena na lalaki ay galing pa siya doon sa itaas ng bundok, doon sa ating treehouse mga kapugi. May mga tanim pa kasi kami doon ng mga gulay at pinya na nagkakaroon na ng mga bunga. Kaya habang hindi pa tayo doon umakyat sa ating treehouse, ay lagi naman nandun ang aking benan. Kaya kapag umuwi siya dito sa bahay, ay dumidiretso siya dito sa taniman ng aking benan na babae para tumulong sa pag-asikaso ng tanim nilang mga gulay. Sa oras na ito ay kumukuha na ako dito ng mga tuyong dahon ng niyog para ilagay dito sa taas ng ating paliguan. Hindi ko na gaanong inaayos dito ang aking pagkakagawa. Ang purpose nito ay pamprotektan lang naman sa init mga kapugi. Dahil wala na ako dito makitang dahon ng niyog sa gilid ng sapa. Kaya umakyat na ako doon sa itaas dahil mayroong puno ng niyog doon na napakababa. Pagkatapos ko maglagay ng mga dahon dito sa taas, ay kumuha naman ako dito ng pala para gumawa ng bagong hagdan dito sa gilid ng ginawa natin paliguan. Medyo mataas kasi dito na area sa gagawin nating hagdan mga kapugi. Kaya kumuha ako dito ng mga malalaking bato para gawing patungan kapag umakyat tayo dito. Nakakatakot na kasi dumaan dito sa kabilang hagdan dahil konting pagkakamali mo lang ay madudulas ka na hindi mo inaasahan. Ayos. Kuya, oh. Ano na to? Yes, ma. Mamaya mga kapugay, pwede na natin to paliguan ulit.
Pagdating ng alas 2 ng hapon, ay excited na dito maligo ang aking asawa dahil sa napakainit ngayon ang panahon mga kapugi. Kahit nga ako ay gusto ko na din dito magbabad ng aking katawan, yung pinaghirapan natin ng ilang araw, ngayon ay napapakinabangan na natin. Marami pa tayo ditong aayusin mga kapugi, pero unti-unti na lang natin itong gagawin para may oras pa tayo magbabad maligo dito sa ating ginawang paliguan. Dahil pangin. Lamig ng tubig. Parang ginalo. Linisan mo dito banda may mga dahon. May mga dahon pa yun dyan. Lalagyan pa natin yan ng hollow block. Papataasan pa natin yan. Lilinisan pa natin dyan sa taas. Dahil pong gagawin mga kapugi. Dito bago tayo magbabad mga kapugi, ay binalik ko una muna yung mga bakal na nakausli dito sa maliit na balon para maiwasan ang disgrasya na hindi natin inaasahan. Tapos di mag-dito. No? Dito ay papunta ang aking binan sa kanyang taniman doon sa itaas at doon na rin siya dumaan sa ginawa natin bagong hagdan at di na siya dito gaanong nahihirapang umakyat mga kapugi. Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang pang-8 araw ng paggawa natin ng paliguan dito sa gilid ng sapa. At dito lang yan malapit sa taniman ng aking biyanan na babae. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Bali, ang gagawin natin ngayon mga kapugi ay ayusin natin dito yung area na dito mga kapugi. Ipapantay natin dyan dahil magluluto na tayo dito mga kapugi. Hayaan muna natin yung ibang hindi natin natapos. I-enjoy muna natin yung summer. Bale, pinalapad ko dito ng bagya ang sapa at yung mga bato at buhangin ay dito ko tinambak sa gilid ng ating paliguan. Dahil pagkatapos natin dito ikakamada ang mga bato, ay atin na itong lagyan ng simento mga kapugi. Sa oras na ito hindi pa gaanong mainit dahil maulap dito ang kalangitan. Minadali ko ito ditong tapusin dahil sa lumalabo dito ang tubig. Inaisip ko kasi na baka mayroong naglalaba doon sa ibaba ng sapa at yung mga bato ay kinakamada ko lang muna dito banda sa ibaba para medyo maganda naman tingnan itong ating paliguan. Nagputol na din ako dito ng mga damo dito sa harapan ng ating paliguan para medyo maaliwalas naman tingnan dahil may nagpupunta na dito mga bata mga kapugi. Kahit nga ngayon habang may ginagawa tayo dito ay nandito na sila para magtampisaw na sana. Pero sabi ko ay mamaya na kayo maligo dahil inaayos ko pa dito yung ating paliguan. Maligos ka man? Ha? Dito ay sinabihan ko ang mga bata na habang nagtatampisaw sila dito sa sapa ay maglagay sila ng maliliit na bato doon sa aming paliguan para mabilis luminaw ang tubig sa loob. At ako naman ay naghakot dito ng buhangin para makapaghalo na dito ng simento mga kapugi. Nandito yung lagay. Dito pa kayo. Para makaligos ka mga libre. Para makalibre sila ng ligo. Oo, mamaya. May kain mamaya. Maglilitsyon tayo ng manok dito. Kakain tayo dito mamaya. Buenoy lang. Badimot ko ng kiniyong. Ano ba kasi ang sinilas? Sinilas ito. Sinilas ka mo. Yan yung susukot niyo. Nag-aalis din dito ng damo ang aking biyanan. May bukal kasi dyan sa kanyang pinaglilinisan. Kaya balak niya dyan taniman ng kangkong mga kapugi o di kaya gabi.
Dahil naubusan na tayo dito ng semento, kaya naligpit ko na din dito yung mga gamit. At pasado alas 10 na din dito ng umaga, kaya umuwi na muna ako dito ng bahay para makapagpahinga ng kaunti mga kapugi. At hindi ko dito nakuhanan ng video ang pagkuha natin ng puno ng saging. Maglelechon pala tayo dito ng manok, kaya gagawa tayo dito ng kanyang pantuhog. Yung DIY na kusa na lang siyang umiikot kapag nailagay mo sa umaagos na tubig. Kaya panoorin nyo na lang ito hanggang dulo mga kapugi. Ay, apat pa siguro. Kulang pa yun nga. Awalo ang nilagay ko dyan na ilis. Hindi ako naghiwag dito eh. Hindi ako ba? Mga tali. Ang mga bato eh. Yan. Yung ilo sa ganito. Tapos ganito siya dito. Yan. Natin sa nga na ko. Sa oras na ito ay alas 12 na ito ng tanghali, pero medyo makulimlim na dito ang kalangitan. Pero mas maganda nga ito mga kapugi para hindi tayo gaano mainitan habang naglalagay tayo ng propeller na tuhugan. Dito malapit sa ginawa natin paliguan. Sa umpisa nga ay medyo nahirapan ako dito sa paglagay dahil hindi ganong umikot dito ang ginawa natin na pantuhog. At dito ko na napansin na hindi ganong madulas ang nilagay natin kahoy. At sa kabilang dulo naman ay sa bato lang nakapatong. Kaya sa aking pagsasaliksik dito ng 1 minuto, natuklasan ko na kailangan pala ng plastic bottle ang bawat dulo nitong kawayan para maging smooth dito ang kanyang pinag-iikutan. Naglagay na din ako dito ng mga bato para sa papatungan ng ating panggatong na uling. Sa oras na ito ay medyo nag-aalala pa nga ako mga kapugi kung iikot pa ba ito, kung mayroon nang nakalagay dito na isang buong manok dahil madadagdagan ang bigat nito, at kung kakayanin pa ba ng presyo ng tubig mula dito sa sapa. May nakita pala ako dito malapad na semento galing doon sa aming likod bahay. Sahig ito dati na sinira, kaya bagay na bagay ito na patungan ng uling habang naglilitsyon tayo dito ng manok mga kapugi. At tamang babadlan dito ang aking asawa sa ginawa nating paliguan. Sa oras na ito ay sobrang napakainit na, kaya kahit sa loob ng aming bahay mga kapugi ay napakaalinsangan na din. Nilagyan ko pala ng sibuyas bawang ang loob nitong manok. Bale nakamarinate na pala ito mga kapugi bago ko ito dinala sa ating paliguan. Pagkatapos ay nilagyan ko na din ito ng tanglad para dagdag aroma dito sa ating lulutuing manok. Sansunod ko na. Ang ginamit ko pala dito ng pantali ay alambre mga kapugi, pero dapat malinis ito at walang kalawang. Hinigpitan ko din ito sa pagkakatali at binalansi ang manok dito sa kawayan para hindi ito ganong mahirapan sa pag-ikot. Pwede na mag-ihaw mga kapugi. Oh, lagyan na natin ito ng uling dito. Uy, sarap ng buhay. At sa mga concern nga pala natin na followers, naalisin daw yung naka-usli ditong bakal. Ang ginawa po natin dito mga kapugi ay binaliko lang po natin ito para hindi ito delikado sa mga bata sa tuwing naliligo sila dito. Kaya tamang babad lang muna tayo dito sa tubig mga kapugi habang naglilitsyon tayo dito ng manok.
Siyempre habang nag-antay at naliligo tayo dito, ay kailangan natin itong paraisan ng kabayo. Wow! Kukuha ito mukha ko. Mga kapugi. Bali 2 oras na itong nakasalang mga kapugi, kaya nung napansin kong malapit na itong maluto, kumuha na ako kagad dito ng daon ng saging. At nung malapit na kami ditong kumain, ay pinatawag ko na dito sa aking asawa ang mga bata. Ba makita ang tata ba? Ayan lang kawas. Paborito rin ni tata niya. Naglatag na din dito ng kanin sa dahon ng saging dahil mayat maya ay atin na itong aalisin sa pagkakasalang itong ating nilutong litson manok mga kapugi. Marami tubig. Ano na didiyo? Kabango mo. Tulog ko. Kamay ko sa ulit. Yan. Lambot. Ang lambot yun. Dito ay nagtikim lang ako at ipapakita sa inyo kung gaano kasarap at kalambot itong niluto naming manok. Baka kasi may mag-comment na naman dyan, kapugi bakit hindi mo pinapakain ng mga bata sa likod? Wala, kalambot mo. Panis. Ay, nakainit. Really good menu. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyo lahat.